Natanggap na ng COMELEC ang lahat ng mga makina na gagamitin sa darating na halalan. Ayon sa COMELEC, nasa 110,000 na makinarya ang ide-deploy sa 2025 midterm elections. Si Margot Gonzales magbabalita. Gaya ng inaasahan ng COMELEC na bago magtapos ang buwan ng Nobyembre ay maide-deliver na sa kanila ang lahat ng makinaryang gagamitin para sa national, local at BARM elections. Ngayong araw ng Miyerkules ay nasa warehouse na ng Komisyon sa Laguna ang huling batch ng mga gagamiting automated counting machines o ECMs. Gaya ng mga naunang dumating na makinarya, isasalang sa hardware acceptance test ang mga ito ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Ang pagtitest sa mga makina ay inaasahan naman nilang matatapos sa buwan ng Disyembre. At ang kagandahan na mas maagang delivery dito sa warehouse ng komisyon ay maaga rin natin matatapos yung hardware acceptance test. Tatandaan ng lahat na lahat po ng 11,620 or 110,620 na mga makina ay hardware acceptance test. Aalamin ano ang kulang, kung meron man, kumpleto ba yung lahat ng mga gamit na kinakailangan makita sa mismong makina at at the same time itetest yung lahat ng mga features nitong makina na ito. Meron din tayong 5% na tinatawag natin na stress test at yun ay randomized ang na pinipili. Ayon sa COMELEC Chief, nasa 2,000 makina ang dinala nila ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa gagawing demo. Bahagi ito ng programa ng komisyon para sa voters education. So asahan nyo po mula December 2 to January 30. Ulitin ko po, December 2 to January 30, pupunta yung mga local COMELEC natin sa mga kababayan natin upang ma-demo, paggamit sa kanila at sila mismo ma-experience yung ating mga makina at malaman nila kung paano ito ginagamit. Patatandaan ang mga makinang gagamitin sa halalan ay nirenta mula sa South Korean firm na Miro Systems. Ibig sabihin, hindi nagagamit ang komisyon ng mga dating makina na mula sa Smartmatic. Una namang sinabi ng COMELEC na sa kabila ng mga petisyon na nagpapawalang bisa ng kontrata nito sa Miro ay tuloy ang preparasyon ng komisyon para sa halalan gamit ang mga ECM ng naturang kumpanya. Ito ay dahil hanggang ngayon ay wala naman silang natatanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margot Gonzales, SMNI News.